9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Step 1 is create standard user account. Then click Windows plus U or Windows plus I. Then directly ma-open yung settings. Pag nasa settings na is pupunta tayo sa accounts, then other users, and then add account. Just a moment, wait natin to mag-loading, and pindutin yung I don't have the person sign in. Pagkatapos is add a user without an account, and then maglalagay tayo ng username or enter a password and re-enter a password. Yung ilalagay kong username is Bibero. Then yung ilalagay kong password is admin 12345 or 12345. Then fill up this para pag nag-forget ka ng password is madali mo siyang ma-recover. Then next, dito naman titingnan natin yung change account type kung nasa standard user ba or hindi. Then okay, and exit. Then magpe-prepare na tayo ng test folder. Ang pipindutin natin para makagawa ng folder is new, then folder. Then papangalanan ko to ng test folder para magamit mamaya. After natin makagawa ng test folder is mag-add tayo ng some Word or PDF files inside the folder. Ito yung example na ilalagay ko. Click Ctrl C para makopy. Then punta tayo dun sa may test folder kanina. Then click Ctrl V para ma-paste yung files. Tapos nyan maglalagay ako ng 3. Now let's proceed kung paano mag-add ng standard user to the folder's permission. Yung pipindutin natin dito is right click the folder, then properties and security tab. Pagkatapos nun is pipindutin natin yung edit. Then mag-a-add tayo ng type ng standard username, which is yung nilagay kong pangalan kanina, yung Bibero. Tapos click OK. Pagkatapos nun is magsiselect natin yung user, click OK, apply, and OK. OK again. Ngayon naman magpo-proceed na tayo sa step 4. Tatest natin yung delete permission as the standard user. Lock your PC or laptop, and i-click natin dito is Windows plus L, and maglalagin tayo as using the standard user account. Pagkatapos natin ma-type yung password is click natin tong OK, then lalabas yung welcome. Wait lang natin to matapos. Medyo matagal to kaya skip ko na lang. And yan, nandito na tayo sa ginawa natin standard user account kanina. Then hanapin natin ngayon yung ginawa nating folder, which is yung test folder. I-search natin siya dito. Wait lang, i-refresh lang natin yung PC. And test folder. Sa loob niyan makikita natin yung 3 nilagay ko kanina. Yung test word. Click. Then lalabas yan. Ngayon is magta-try tayo mag-delete ng files inside the folder. Dapat makikita natin yung prompt na mag-a-ask siya ng permission sa administrator bago ma-delete. Ngayon is na-try na natin delete. Ngayon lalabas tong do you want to allow the app to make change to your device? May makikita tayong password, which is yung permission natin sa administrator bago ma-delete yung isang files. Ngayon naman pupunta na tayo sa step 5, which is yung encrypt the folder. Yan, maglalagin ulit tayo sa administrator account para makapag-encrypt ng folder. Right click ulit natin yung folder, tapos pupunta ulit tayo sa properties, tapos general tab, and click advance. Then i-check natin yung encrypt contents to secure data, tapos click OK and apply and OK. Pagtapos nun is lalak ulit natin yung PC or laptop.
Pag nakalock na is babalik ulit tayo sa standard user account. Ito yung ginawa ko kaninang bibero. Pag nakalogin na ulit tayo sa standard user is pupunta ulit tayo sa file kanina. Then try natin open tong files na ginawa natin, yung test word. Dapat yung lalabas dyan is warning, hindi siya pwedeng ma-view or ma-edit ng standard user kasi nga naglagay tayo ng encryption kanina sa loob ng administrator account. Ngayon naman is sa step 6 na tayo. Change the standard user permission. Yung number 1 natin gagawin is babalik ulit tayo sa administrator account. Pagkatapos nun is yung folder kanina is right click ulit natin, tapos pupunta tayo sa properties ulit and then security tab. Pagkatapos nun is isa-select natin yung standard user, tapos pipindutin natin yung edit. Yung pupuntahan natin dito is edit natin yung permission list niya, yung check natin yung modify, then uncheck natin yung read, tapos kiklik natin yung okay. After nun, in step 7, check na natin dito yung verify the new restriction. Ilalak ulit natin yung PC, then lalagin ulit tayo sa standard user account. Pagkatapos nun is open ulit natin yung folder kanina, yung test folder. Dito is pag in-open natin yung files is lalabas dapat blank or inaccessible. Yan kasi naka-block yung read kanina. Then naka-open lang yung delete. Ngayon naman is i-test natin yung delete kung gagana ba siya ng hindi na nag-aas ng permission sa administrator. Click delete, then yes. Yan, na-delete siya kasi nga yung nilagay natin kanina is delete lang sa permission. Yan, naka-check nga lang yung modify, tapos naka-uncheck lang yung read kanina, kaya inaccessible siya. Ngayon naman is papalitan natin ng password yung standard user account or i-remove natin yung password. Punta tayo sa settings, then accounts, sign in options, password, then change, and type lang natin yung current password which is 1234, and lagay natin yung new password or pipindutin lang natin yung next para mawala yung password, and then exit. Tapos yan, tetest natin kung masasign in siya ng walang password. Yan, nakapasok siya ng walang password. Ngayon pupunta ulit tayo sa administrator account. Yan, sa sign out muna natin tong standard account which is yung bibero. Yan, wait lang natin to mag-loading. Dito nga sa step 8 is i-delete na natin yung standard account. Ngayon babalik tayo sa administrator account natin para ma-delete yung access ng standard account or i-delete yung account ng standard account. Now, pupunta tayo sa settings, then accounts, family and other users, then i-ensure natin na standard user account is naka-sign out. Tapos i-select natin yung standard user account, click remove and confirm deletion. Pag na-remove na, click exit and then check natin kung na-remove ba talaga yung standard account. Yan, lalang ulit natin yung PC kung available pa ba yung standard account. Yan, nakikita naman natin is wala na yung standard account. Only administrator na lang yung natitira. And that's the basic tutorial on how to create user accounts management and file management system sa subject na system administration and maintenance. Yun lang po. Thank you.